update dito kay Renz Abando. Breaking news ito para sa kanya. Magandang balita ito kay Renz Abando. Kung ito ba ay totoo o hindi, pakinggan natin. Golden State Warriors coach Steve Kerr has his eyes firmly set on the rise of Renz Abando, and speculation is buzzing about the possibility of Abando joining the team at any moment. So malaki ang posibilidad raw na ito si Renz Abando ay mapunta dito sa Golden State Warriors. Dahil nga dito sa nakita sa performance nga nito ni Renz Abando sa laban ng Gilas Pilipinas against nga dito sa China. At yung impressive na performance nito ni Renz Abando, kaya ito ang kadahilanan kaya hinahangad ng kupunan nga nito ng Golden State Warriors na ito si Renz Abando ay mag-sign ng contract. Yan. Magbigay po kayo ng comments dito sa video natin ito kung ito po ay may katotohanan o wala. At ito ay ibinabalita nga ng tagapagsalita ng Golden State Warriors na talagang interesado sa performance nga nito kay Renz Abando. As interest in the Warriors grows, the game against the Chinese national team was an exhilarating turning point. Abando and the Gilas Philippines achieved an impressive comeback, leaving Filipino fans and NBA scouts ecstatic. Yan po ang pahayag na tagapagsalita dito sa Golden State Warriors. Ito nga, patungkol dito kay Renz Abando. Nakita raw yung impresibong panalo na rito ni Renz Abando against dito sa mga big man. Big man, alalahanin natin, big man ng China. At isa, si Renz Abando sa nag-contribute yan, nagpanalo ng Gilas Pilipinas. At of course, ang kanyang team bumubuo ng Gilas Pilipinas. Kaya yan, congratulations kung itong news na to. Fake news ba to o may katotohanan? At least may humahanga dito sa ating pinagmamalaki. Ito nga si Renz Abando. Kaya congratulations sa Team Pilipinas, lalong-lalo na dito nga kay Renz Abando. Ang kanyang pinakikita, tingnan mo yung talon na yan talagang napakalaki na ng mga China. At kung tumalon si Renz Abando, tila baga may pakpak, may Balita ngayong Golden State Warriors, interesado nga ba kay Renz Abando? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. With a single high earlier at the post. Abando! Says no entry! But up there, May awi pa nga, coach. and that's what you like. I mean, Quick release. and here you see that. Look at that contest. Nice one. Double team on Clarkson. He gets away. Abando throws it down. Highlight play from Renz Abando. He was denied a dunk earlier. Here's Abando. Luchetti gets an ejection. He's got to get in the head. There's Abando and goes up. Sa isang post niya sa Facebook, ito ang kumakalat na balita ngayon. In just 5 hours, meron siyang 31,000 reacts, 17,000 shares, 1,300 comments, at syempre isa to sa mga pinaka-paboritong player ng mga Pilipino. Syempre si Renz Abando. At dito nga sa post na to nakalagay, basahin natin, breaking news alert. Hold on to your seats, Filipino fans. The rumor mill is buzzing with excitement as speculation swirl around the Golden State Warriors' keen interest in none other than Renz Abando. At yan guys, napakagandang balita yan. Siyempre, mamaya pag-uusapan natin kung meron nga ba talaga siyang chance, kung ano mga kailangan niya ma-improve, at talaga bang pag nakapasok siya doon is ma-maintain niya. Mamaya pag-usapan natin yan, pero nakalagay dito, if this tantalizing rumor becomes reality, Abando could make history as the first pure-blooded Filipino to grace the hallowed NBA courts. What's got the NBA scouts, you ask? It's Abando's jaw-dropping performance at the FIBA World Cup that's got everyone talking. So yung performance niya sa FIBA, hindi siya masyadong babad, hindi siya masyadong gamit. Pero kasi yung impact niya sa game, kahit na sobrang ikli lang na minuto niya, ang dami niyang kayang gawin. Siyempre, FIBA yon, at kung nakakapag-perform siya doon nagkaroon ng interest si Coach Steve Kerr. Pero nakalagay din dito, let's keep our fingers crossed and stay tuned for the official announcement from the most reliable sources. So,
Itong source na to, siguro ito yung mga rumor, hindi pa to sigurado. Pero pag-usapan natin guys kung ano sa tingin ko ang kailangan i-achieve ni Renz Abando kung talagang magkakaroon siya ng spot sa Golden State Warriors. Ang isang possibility talaga dito, ang Golden State Warriors, hindi masyado nakatingin si Coach Steve Kerr based sa height. Marami siyang players na undersized. Ang importante, yung player na yon or mga players na nakakasunod sa sistema ng team or yung chemistry, mapapansin naman natin yan. Sentro nila sila Draymond Green, hindi kasi lalakihin mga 7-footer na sentro na ibang mga team. So pagdating kay Renz na 6'2", which is ang point guard nila na si Steph Curry ay 6'3", tingin ko para makapasok si Renz Abando hindi dahil sa mga dunks niya or sa mga blocks na kaya niyang gawin. Tingin ko kailangan niya maging sobrang shooter. Well, andun yung aggressiveness, kaya niya talaga mamalpal, pero syempre doon ang mga makakasabay niya mga 6'8", 6'9", 6'10", 6'11 pataas, which is mas mahirapan siya. Pero sa tingin ko kung ang pag-uusapan natin shooting, meron talagang potential si Renz Abando na maging sobrang shooter. Depende na lang yan sa kung anong klaseng ensayo. At kapag na-achieve niya yun, posible talaga yun dahil si Steph Curry ay 6'3", si Renz Abando ay 6'2", hindi nagkakalayo height nila, and merong magandang jump shot si Renz Abando. Ngayon, sabihin natin ma-achieve niya yun, I think he can get a spot dahil yung team na Golden State Warriors, again, is hindi dumidepende sa height ng players sila. Coach Steve Kerr depends dun sa chemistry ng team. Kita naman natin yung galawan ng Golden State Warriors, kung paano tumakbo si Steph to get an open 3, kung paano miscreen si Draymond, kung paano tumakbo rin si Klay. So if Renz Abando can fill the spot, let's say kapag pagod si Klay Thompson or kaya kunyari pagod si Steph Curry, kaya niya rin pumukol ng 3, siguro mas maging effective si Renz pagdating sa NBA level. Pero, syempre masaya tayong lahat dahil NBA yun. At yung mapag-usapan lang na may posibilidad makapasok ng NBA, hindi lahat ng players na Pinoy ay nabibigyan ng rumor, kahit yung rumor man lang. Like sila Kai Soto, sila Ray Parks in the past years. Yung maisama ka sa rumor, makapasok ka ng NBA, though wala pang natutuloy talaga, bilang na bilang yun. Bilang na bilang sa daliri yun, guys. At kung si Renz Abando ay nandun sa level na may rumor na makapasok siya ng Golden State Warriors or NBA team, sasabi natin talagang lumalabas na yung epekto ng siyempre hard work ni Renz. Pero again, there's just rumors. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung mangyayari. Again, katulad yan sa post dito, let's keep our fingers crossed dahil di naman din imposible. Kaya para naman sa'yo, Renz Abando, good luck sa journey mo dahil sigurado lahat ng mga Pinoy nakasuporta sa journey mo at sobrang proud kami sa'yo. Binalot ng katahimikan ang paligid nang magharap na ng personal si Renz Abando at Dub Nation head coach Steve Kerr. Hindi makaimik ang high-flying star ng anyang KGC dahil tila ba nangangarap siya o lahat ng nangyayari ay imahinasyon niya lang. Hindi niya mapaniwalaan ang mga katagang lumabas sa 9-time NBA champ. "I want you in my team. You will learn a lot from the team, and Steph." Ang agent niya sa tabi niya ay natulala rin, pero hindi na ito nagulat dahil inaasahan na niya ang pangyayaring ito lalo na't ilang beses na siyang kinausap ng NBA coach magsimula nang mapansin si Abando sa FIBA World Cup. Napakaraming tumatakbo sa isip ng 25-year-old Ilocano pride dahil nalalapit na rin ang FIBA Asian Cup at pinangako niya sa sarili niyang maglalaro siya para sa bayan. Pero nakahain na sa kanya ang once-in-a-lifetime na pangarap at ang mismong NBA coach pa ang nagre-recruit sa kanya. Bakas sa mukha niya ang hesitasyon kaya sabi ni Kerr ay bibigyan niya raw ito ng 1 linggo para magdesisyon. Pero ano nga ba ang mas matimbang, pangarap o bayan? Maaari nga kayang mangyari ito sa totoong buhay o mananatili lang itong imahinasyon sa ating lahat? Comment down below. Remix. Di nyo na pwede masisi ko ba't ganito? Ginaganapang palang na natural, tsaka inagapang ko ano makutal. Nilawan sinugal, ginapang minahal. Katagalan mo tutulong ko ng tumagal, tsaka alam ko naman na inaabangan. Nasa natabangan yung papakawalan para di naabangan. Kasong alabara-bara matangalabang, ginalakihan niya galing na kaya nakasanayan ko makabuo na maliin. Di ko na malay, narating matay ako na pahiling. Mga naliwala, di ko pwede biyuin, di ko pwede pagkataan na bitin. Mga tingin na kalang mabusugin, kapatid, kahit kami sa doon na kalitiin. Alam ko na may matalong nagbabantay kung paano ako sasablay ng tagang magkakantay. Kung kailan ako tatamlay at nalilay, di mga laway na
ngila kasi nga walang pinakita hindi pa matay. Na napasarap grab pag daming bago, daming nagbago mula nang kilalanin ang tao. Daming nagtulak sa'kin palaging maging minado, palaging pagkado, pag kumalo palaging planado. Daming pasabog, kailangan pag malawak ng sakop, ikaw din ang 장명원이 패스가 돌았습니다. 하지만 골절이 되면서 키스를 불립니다. 상황이었거든요. 네. 하지만 패스가 좋지 못하기 때문에 바로 슛을 던질 수가 없었던 겁니다. 네. 그만큼 패스를 주는 선수들도 그 볼줄 과연 오늘은 또 어떤 놀라운 모습을 보여줄지. 골 밑에 있는 허일영 붙여놓습니다만 아만도가 막아냈어요. 타임아웃을 요청했습니다. 앞서 아만도의 블락 장면. 이 선수는 아만도입니다. 점프력의 순간적인 아, 네, 정말 와. 둘이 답으로 쉽지가 않네요. 원희 선수가 아주 중요한 순간에 터져나왔습니다. 네, 점프했어요. 그리고 골밑 나가지고 있는 아만도. 최성원이 끊어냈어요. 최성원이 직접 날아올랐는데 득점 실패. 아, 좀 위험했어요. 이거 과감하게 한번 블록슛을 시도해봤는데 부상이 좀 있는 것 같습니다. 네, 지금 위험할 수도 있는데 아, 네, 위험하네요. 지금 양팀 다 상대 수비가 조금 변형이 왔어요. 석점 짧았습니다. 리바운드 하윤기 그리고 빠르게 앞쪽으로 던집니다. 김영환 뜁니다. 와이드 오픈 45 블록샷 아반도. 더블팀 높게 띄웠습니다. 아웃시팅 공을 잡았습니다. 살렸어요. 하윤기 블록샷 아반도. 그리고 아웃 넘버 문성원 마운트패스 잘라 들어갑니다. 변진의 득점 엄청납니다. 야, 운동 능력 하나는 진짜 잘 찾았는데, 와, 정말 역대, 와, 제가 여태까지 본 덩크슛 뭐 여러 가지. 더블팀 높게 띄웠습니다. 아웃시팅 공을 잡았습니다. 살렸어요. 하윤기 아반도. 그리고 아웃 넘버 문성원 마운트패스 잘라 들어갑니다. 변진의 득점. 와, 아반도. 이게 NBA인가요 지금? 블록샷부터 시작된 분위기거든요. 지금 이걸 김영원 선수가 정말 어려운 패스를 잘해줬는데, 네. 이것도 또 하윤기를 잘 찾았는데, 와, 정말 역대. 와, 아반도가 건네받았습니다. 살짝 띄웠는데 아하, 여기서는 호흡이 약간 맞지 않았습니다. 그리고 빠르게 앞쪽으로 뜁니다. 신동엽 아반도 블록샷. 제가 뭐 아웃 넘버가 됐기 때문에 백보드를 먼저 쳤어야 되는데 볼을 던졌어야 되는데 그래서 완벽한 블록샷이 나왔죠. 타이밍이 제대로. Hello, Warriors fans from all around the world. This is Joseph speaking, and before we dive into this exciting news, I ask that you do us a favor, hit that like button, subscribe to the channel, and turn on notifications so you don't miss the latest Golden State Warriors updates, and any details about this news regarding the Dubs. Let's start with an intriguing question. Have you ever imagined a bright future for the Golden State Warriors with an incredible talent named Renz Abando emerging? Well, this idea is buzzing in the NBA community and among passionate Warriors fans in the United States, where the team has its roots. Here's an interesting thought for you to ponder. Could Renz Abando soon be donning the Warriors jersey? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Aside from the PBA, aside from the KBL, kung palalaruin ka sa mga professional league na hindi PBA or hindi international, people are expecting na i-score ka ng 50 every game. Totoo ba? Malabo.
Kahit siguro isa malabo sa akin kasi hindi talaga ako ball dominant eh. Buti kung point guard ako, kung wingman na pwede ako nagbababa ng bola. Kasi ako hindi ako nagbababa ng bola, hindi rin ako na kumbaga kung ano yung tinatakbo na play, kung sa akin nahulog yung panira, yung tira na yun, sa akin pero hindi ako yung hindi ko yung All-around player ka in short. para sa play ako nakapase. Kung hindi kayo score ng 50, 49. 69. Renz Abando. We needed somebody to replace Gabe Norwood for the longest time. Why? Because Gabe Norwood's role on Gilas Pilipinas was to take out the best player on the other team. Once he did that, it made them more of a threat, whereby he could get out in transition, get easier looks for other guys. In this case, this is where guys like Jeff Chan, Lani Fonasher started to live. Transition threes. Renz Abando has shown that he can do what Gabe Norwood did and more. Be a good transition player on both sides of the ball, offense and defense. Shoot the three ball, create for himself. Renz Abando is an absolute no-brainer. It hasn't been a couple of the guys that we're going to go down on this list for.